ng slide. Sino po yung nakakakilala dito sa lalaking ito? Yan, sila po si Jim Caviezel, tsaka po si Mel Gibson. Si Jim po, yung nakikita nyo po na naka-costume ng Jesus, siya po yung gumanap ng Jesus dun sa The Passion of the Christ. Ngayon, di ba, ang dami pong mga tumangkilik noon buong mundo. Ang daming mga nanood noon, di ba? Pero alam nyo ba ang background bago yun nagawa? Yan, ito yung ibabasahin ko sa inyo kung ano yung mga background tsaka mga himala na nangyari nung nagkaroon ng movie na The Passion of the Christ. Una, walang Hollywood studio talaga ang pumayag na gawin yung The Passion of the Christ. Kaya si Mel Gibson, yung naka-blue, ay nagtayo ng sarili niyang production company at siya mismo ang nag-finance ng buong pelikula. Tapos sinabi niya kay Jim Caviezel nagaganap na Jesus, binalaan niya ito, si Jim, na sabi niya, ang pagganap bilang Kristo ay magiging napakahirap para sa'yo. Kapag ginawa mo ito, malamang na malamang, iiwasan ka na ng Hollywood. Kaya naglaan po ng isang araw si Jim para manalangin, yung gumanap na Jesus. Pagkatapos, sinabi niya kay Mel, hindi natin alam, coincidence ba ito? Sabi niya, kailangan nating gawin ito kahit mahirap. Kasi ang initials ko ay JC at 33 years old na ako ngayon. Sabi niya, parehong edad ni Kristo nung siya ay namatay. Hindi ko yun napansin hanggang ngayon. Ngayon, si Mel Gibson, sandali siyang tumahimik at sinabi, talaga namang tinakot mo ko sa sinabi mo. Sabay baba ng telepono. And alam nyo kung ano yung mga mabibigat pa na mga nangyari, 'di ba? Doon sa sa kasaysayan ng The Passion of the Christ sa Hollywood. Una, yun nga si Jim Caviezel, yung gumanap na Jesus. Nung gumanap siya ng Jesus, nabawasan daw siya ng 45 pounds sa kanyang timbang. Ibig sabihin, napakahirap po ng role ng Jesus to the point na yung kanyang bigat ay nabawasan. Tapos alam nyo ba, habang finifilm yung Passion of the Christ, 2 beses siyang tinamaan ng kidlat. Pero hindi siya namatay. Diba? Kasi may purpose si Lord. Tapos nung time na nire-reenact na yung paghahagupit kay Jesus, totoong nagkaroon po siya ng aksidente, natamaan po siya, na nag-iwan sa kanya ng 14-inch na peklat. Diba? Tapos na-dislocate may buto na na-dislocate sa kanya at naapektuhan din daw ang kanyang balikat. Tapos sa pag-film po ng The Passion of the Christ, nagkaroon po siya ng pneumonia at hypothermia. Matapos mapako sa krus ng ilang oras, suot lamang ang isang loincloth o bahag. Tapos alam nyo ba yung eksena ng pagpapapako ni Jesus dun sa krus, na ginanapan ni Jim, ay 5 linggo ginawa. Sipin nyo maigi, di ba? Akala natin, pagkapanood natin, lang yon, isang araw, pero hindi, 5 linggo ang tinagal sa sobrang hirap po nung senaryo. And alam nyo po, sabi, kalaunan, kinailangan siyang sumailalim sa 2 open heart surgeries dahil sa stress mula sa papel. Di ba? Sa papel na ginampanan niya. Pero yun nga po, sa kabila ng lahat, malinaw ang kanyang layunin ni Jim po. Ayaw kong ako ang makita ng mga tao, gusto ko si Jesus ang makita nila, doon mangyayari ang mga pagbabagong loob nila. Kasi itong si Jim, nagkaroon din siya ng passion na kapag i-film natin tong The Passion of the Christ, naniniwala daw siya na marami daw magbabalik loob sa Diyos at maniniwala kay Jesus. Kaya lahat ng yon tiniis niya, 'di ba? Pero ako naman, habang nalaman ko yung background nito, si Jim, isipin niyo maigi, 'di ba? Hirap na hirap siya. Nung role pa lang ni Jesus, yung pa lang, 'di ba? Film pa lang yung ginagawa. How much more yung hirap na nangyari, 'di ba, kay Jesus doon sa totoong nangyari talaga sa crucifixion, sa cross. At alam niyo pa, may mga bonus pa na nangyari after ng pag-film ng The Passion of the Christ. Si Pedro Sarubi, na gumanap bilang Barabas, nagsabi siya tungkol kay Caviezel na habang ginagampanan nitong lalaki na to yung role ni Jesus, sabi niya, nag-comment siya ng ganito, ang kanyang mga mata ay walang galit, puro awa at pag-ibig lang ang nakita ko.
Kalaunan, alam nyo ba, si Pedro Sarubi, yung gumanap na Barabas, ay naging Kristiyano. Galing, no? Si Luca naman, ni Leonelo, gumanap bilang Judas, di ba? Dating atheist, ay naging Kristiyano matapos ang pelikula at bininyagan pa nga ang kanyang mga anak. Di ba? Sa Christianity. Ganon naapektuhan yung buhay nila. At sabi, isang Muslim na technician dun sa pelikula ng The Passion of the Christ, ang nagbalik loob din sa Kristyanismo matapos ang paggawa ng pelikula. Amazing, di ba? Tapos sabi, hindi mabilang na milyon sa buong mundo ang naantig at nagbalik loob sa pamamagitan ng pelikulang ito. Kumita ang pelikulang ito ng $611 million sa buong mundo at naging pinakamatagumpay na R-rated film sa kasaysayan. Ngunit higit pa sa kita, binago nito ang mga puso ng tao sa pamamagitan ng pagpapakita ng tunay na paghihirap ni Kristo. Ngayon, buong tapang na ipinapangaral ni Jim Caviezel si Kristo. Isang papel na muntik nang sumira sa kanyang karir, ang siyang naging daan upang maraming iba ang maligtas. Diba? Kaya isipin nyo maigi, yun yung naging impact, diba, ng The Passion of the Christ. And ako naman, sa personal kong testimony, nung ako po ay naging Christian, nung pinapalabas talaga yung The Passion of the Christ sa Mission House, isa yun sa talagang ginamit ng Panginoon para ma-convert ako, para maging Christian ako at mag-repent ako sa mga kasalanan ko, di ba? And yun nga, ang pinupunto ko dito, kung ganon ka-impact, di ba, ka-impactful yung ginawa nilang movie na The Passion of the Christ, alam nyo, higit pa doon yung impact nung tinatawag na resurrection of Christ. Amen? Diba? Naniniwala ba kayo na yung pagkabuhay ni Jesus nagbago ng buhay nyo? Ayan. Kaya ang title po ng message natin for today is The Power of an Empty Tomb. Ayan. So nasabi ko na to, na-share ko na to last year, pero uulitin lang natin ito, diba? I-remind tayo ng Panginoon. And may subtitle yan na Living in the Victory of Resurrection. Sabi dito, na-experience mo na ba na nagkaroon ng isang bagay na unexpected, so unbelievable na nakapagpabago ng buhay mo? Pwede daw isang balita, okay? O kaya naman isang phone call, isang moment, at isang miracle na nagbago ng buhay mo. And alam nyo ba, 2,000 years ago, also, the world received that kind of news. Na nung binalita yon, kaya nga dapat ang title din ng message ngayon is The Greatest News Ever Told. Kasi nung binalita na si Jesus ay nabuhay na mag-uli, maraming mga buhay ang nagbago. Kaya ang mga headlines nun, di ba? The stone was rolled away. Di ba? The tomb was empty. Yun yung mga headline nun. Death lost its grip. Di ba? And history was changed not just for a moment but for eternity. Diba? And yung sa mga una pong mga naka-witness at mga nakakita ng muling pagkabuhay ni Jesus, nabago din po ang kanilang buhay. Kaya today, we're not here to mourn a death, we are here to celebrate a resurrection. Diba? Sabi, get ready, not for a funeral, but for a victorious celebration because Jesus is alive. Amen? Sabihin natin ng malakas, Jesus is alive. Jesus is alive. Basahin ko lang po yung verse, Lucas 24, 5-6. Dahil sa matinding takot, sila'y nagpatira pa. Tinanong sila ng mga lalaki, bakit ninyo hinahanap ang buhay sa lugar ng mga patay? Sabi, wala siya rito, siya'y muling nabuhay. Alalahanin ninyo ang sinabi niya sa inyo noong nasa Galilea pa siya. Kaya nga po alam niyo, pagka bumisita kayo sa Jerusalem, ngayon, pagka pumunta po kayo sa libingan ni Jesus, wala kayong makikita. Pero halimbawa, pumunta po kayo sa libingan ni Confucius, may mga buto doon. Pag pumunta kayo sa libingan ni Muhammad, di ba, may mga buto doon. Pag tumingin kayo sa libingan ni Abraham, Isaac, and Jacob, may mga buto doon. Di ba? Pero pagka pumunta kayo sa libingan ni Jesus, wala kayong makikita. Bakit? Nabuhay siya na mag-uli. Amen? Good news ba yun? Amen. Di ba? And sabi nga, ano daw ang mangyayari sa atin? Ito, lagi ko itong pinapaalala para maging sa ulo nyo na. Kung si Jesus ay hindi po nabuhay mula sa mga patay. Makikita niyo yan sa 1 Corinthians 15,
14 to 19. Kung si Jesus po ay hindi nabuhay na mag-uli, ay ano pong mangyayari? Yung mga preaching natin ay pointless. 'Di ba? Hindi na dapat tayo mag-preach pa kasi wala namang saysay ang ating pagpe-preach. Pangalawa, kung hindi siya nabuhay muli, ay ang pananampalataya natin is futile. 'Di ba? Hindi to walang saysay, 'di ba? Walang kwenta. And then pangatlo, if Christ did not rise, our loved ones are lost. Ibig sabihin, pagkamatay ng mga mahal natin sa buhay, wala lang, para lang silang naglaho na parang bula, 'di ba? Na wala kang i-expect sa eternity. Pero dahil nabuhay si Jesus, alam mo na yung mga mahal mo sa buhay na tumanggap sa Kanya ay makikita mo ulit. Magkakaroon kayo ng reunion. And pang-apat, if Christ did not rise, we are to be pitied. Ibig sabihin, kaawa-awa tayo. 'Di ba? Pero sabihin mo sa katabi mo, hindi ka kawawa, ikaw ay pinagpala. Yan. Yan. Kasi nga, si Jesus po ay nabuhay na mag-uli. Pero sabi nga dyan, but Christ has indeed been raised. Diba? Totoong-totoo, si Jesus po ay nabuhay na mag-uli. Sabi ng 1 Corinthians 15:20, but in fact, Christ has been raised from the dead, the first fruits of those who have fallen asleep. Kaya nga tayo, kung tayo po ay mamamatay, makakatiyak tayo na mabubuhay tayong muli kasi si Jesus po yung tinatawag na first fruit, di ba? Na kung siya nabuhay, tayo rin po ay mabubuhay na mag-uli. Sabi nga, the resurrection isn't wishful thinking. It's a verified event that changed history. Mamaya, malalaman natin, ba't nga ba siya verified? Bakit ba na-verify itong event na to? Bakit, ano ang mga patunay na si Jesus ay nabuhay na mag-uli? Sabi, the stone was rolled away not to let Jesus out, but to let us in to see the truth. Diba? Kasi maraming mga nag-iisip na kaya daw nirolyo o pinagulong yung bato para daw makalabas si Jesus. Pero mali. Diba? Kasi kahit ano mangyari, pwedeng-pwede siyang makalabas doon. Ginulong yung bato, inalis yung bato na humaharang doon sa libingan para nang sa gayon, tayo yung makakita. Diba? Makita ng mga tao na wala na siya dito, siya'y nabuhay na muli. Kaya ano yung power of an empty tomb? Number 1, the resurrection is proof that God keeps His promises. Yan. Ano ang lesson? Ano ang kapangyarihan ng resurrection? Na dito malalaman natin na dahil nabuhay si Lord, ay pruweba ito na lahat ng mga pangako niya ay gagawin niya. Diba? Kasi yung pinangako niyang mabubuhay siya, nagawa niya nga, how much more yung mga iba pang mga pangako niya. Okay? Kaya sabi ng verse na ito, sa verse 6, wala siya rito, siya'y muling nabuhay, alalahanin ninyo ang sinabi niya sa inyo. John 2:19, sumagot si Jesus, gibain ninyo ang templong ito at sa loob ng 3 araw ay muli ko itong itatayo. Isa to sa mga sinabi kasi ni Jesus. Kaya sabi ng anghel, alalahanin ninyo yung mga sinabi niya. Di ba sinabi niya na sa inyo, na siya ay mamamatay pero mabubuhay na mag-uli, di ba? Kasi ang ibig sabihin ni Jesus dun sa templo na yon, yun po yung katawan niya. Okay, 2 Corinthians 1:20, sapagkat kay Kristo, ang lahat ng pangako ng Diyos ay palaging oo. Yes, di ba? Dahil dito, nakakasagot tayo ng amen, di ba? Sa pamamagitan niya para sa ikakaluwalhati ng Diyos, di ba? Kaya ang good news dito, dahil nabuhay si Jesus, yung mga pangako niya magiging totoo. Ifo-fulfill niya po yan. Sabi nga, if God fulfilled His greatest promise in raising Jesus, we can trust Him in our darkest nights. Are you standing on a promise right now? Trust it. Kaya halimbawa ngayon, ano man po yung mga pinagkakatiwalaan yung mga pangako, hawakan niyo yan. Bakit? Kasi later on, makikita niyong ifo-fulfill ni Lord yan. Kailangan niya ng mga provision, kailangan niyo ng kalakasan, kailangan niyo ng healing. Pag kinlaim niyo po yun kay Lord, matatanggap niyo po iyon. Amen? Kaya nga ang camp, di ba, napakalaking testimony niya kasi lahat tayo ay napahiya. Di ba? Lahat tayo ay na-surprise sa mga provision ng Panginoon. Di ba? Actually, nung una pa nga lang talaga, akala natin, yung sinabi ni Rachel, totoo yun. Akala namin, hindi na tayo matutuloy doon. Kasi ang requirements ay 150. Pero di ba, pinaboran tayo ng Panginoon, naging 100. Tapos, yun nga, it so happen, hindi na tina-reach yung 100, 96 lang ata tayo, tama ba? 95. Di ba? Pero pinayagan na naman.
Di ba? Tapos yun nga, nung nando na tayo, hindi yung kabila, yung talagang ang laki nung naiikot, tayo pa rin. Grabing pabor naman talaga. Di ba? Yung sinabi ng bus, di ba, nag-chat kay Ate Sai, ang taas po ng gasolina, nasa 100 plus na. Di ba, ganyan. Pinapadagdag tayo ng 18,000, iniisip namin, baka gawing 3,500, di ba, yung camp. Pero hindi. Bakit? Nasolusyonan ng Panginoon. Hindi natin nalaman paano nangyari, di ba? Nagkasya lahat ng ating budget. Bakit? Kasi tapat si Lord. Tapat siya sa mga pagpo-provide niya, di ba? Yung akala mong hindi na mangyayari, yung akala mong wala ng pag-asa, di ba? Ay nagkatotoo pala. Amen? Amen. Di ba? Kaya sabi mo sa katabi, manalig ka lang. Manampalataya lang tayo. Bakit? Kasi tapat ang Diyos. Amen. Pangalawa naman, the resurrection turns defeat into victory, di ba? Yung pagkabuhay na mag-uli ng Diyos, akala natin talo na, di ba? Pero tagumpay pala. Kaya nung World War II, nalimutan ko lang kung anong bansa yon at sino yung hari na nakipaglaban doon. Ngayon, kasi nung time na yon, wala pang mga telegram, wala pang social media, wala pang mga telepono. Kaya ang pagpaparating nila ng mensahe ay yung mga parang mga tarpapel lang. Tarpapel, di ba? O yung mga tarpaulin, o yung mga banner. Ngayon, kasi nung time na yon, may mga watchmen sila, di ba? Yung tumitingin ng mensahe na nasa watchmen. yung grupo niya, di ba? Tumitingin kung ano yung imemensahe ng paparating na barko. Ngayon, pagkatingin nila doon, may nakalagay na mensahe, sabi, the king defeated. Nanlumo. Yung mga yung bansa na yon, nalimutan ko yung bansa na yun eh. Nanlumo sila, na-discourage sila, talo na yung hari natin. Tapos yun pala, may tumabon lang na usok doon sa barko. Ang nakalagay, the king defeated the enemy. Diba? Kaya tuwan-tuwa sila. Ay, mali-mali pala yung interpretation natin. Natalo niya pala yung kalaban, yung kaaway, di ba? And alam niyo, ganun din daw yung nangyari. Nung si Jesus ay nilibing. Akala ng mga disciple, akala ng mga tao, talo na si Jesus. Pero hindi, di ba? Kasi on the third day, nabuhay na mag-uli si Jesus, di ba? Bumangon siya mula sa mga patay. At sabi ng Bible, yung death, yung grave, tsaka yung hell, wala na pong kapangyarihan sa Kanya. Amen? Kaya panalo po si Jesus. Kaya sabi mo sa katabi mo, panalo ka rin. Yan. And sabi ng 1 Corinthians 15:55 to 57, nasaan o kamatayan ang iyong tagumpay? Nasaan o kamatayan ang iyong kamandag? Diba? Bakit? Kasi binali na yan at tinanggal ng Panginoon. Sabi nga daw, ang demonyo, wala na daw siyang ngipin. Wala na daw siyang pangil. Kasi tinanggal na daw ni Jesus yan nung napako siya sa krus. Kaya kapag nararamdaman mong parang kinakagat ka niya, wala na yon, nakikiliti ka na lang, di ba? Kaya dapat wag mong isipin na delikado siya o kaya naman matatalo ka niya. Bakit? Kasi Jesus already defeated him. Kaya wag kang mag-astang parang talunan. Bakit? Panalo ka kasi. Di ba? Amen? Kaya tingnan mo yung katabi mo, mukha bang talo yan? Sabi mo, i-remind mo siya, panalo ka. Amen? John Paul, umayos ka nga dyan. Ayan, panalo ka, okay? And sabi nga, ang kamandag ng kamatayan ay kasalanan. At ang kapangyarihan ng kasalanan ay nagmumula sa kautusan. Okay? Sabi nga, magpasalamat tayo sa Diyos na nagbibigay sa atin ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Diba? So, dyan pa lang, sinasabi ng Panginoon, matagumpay ka na. Diba? Actually, ano nga daw ang pagkakaiba ng triumph or triumphant sa victorious. Ang triumphant, di ba, ang victorious matagumpay. Pero ang triumphant, nagse-celebrate ka na ng tagumpay. Di ba? Amen? And ganun ka daw, di ba? Triumphant ka through Christ Jesus. Di ba? Kaya yung mga kinakanta natin, celebrate Jesus. Totoo yun. Di ba? Na we need to celebrate Jesus. Hindi tayo nagse-celebrate ng paparating o ng mangyayari pa lang. Nagse-celebrate tayo ng nangyari na. Amen?
We are already victorious. We are already won. Amen? Yan. Kaya kapag linggo talaga ng pagkabuhay, masaya ang lahat. 'Di ba? Kasi masaya at buhay ang pag-asa natin. Okay? Sabi nga ng Romans 8:37, hindi, 'di ba? Sa lahat ng mga ito, tayo'y lalong higit pang magtatagumpay sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. Okay? So, ganyan po ang sinasabi na the resurrection turns defeat into victory. Ngayon, ano ba yung mga pruweba na si Jesus po ay nabuhay na mag-uli? Una, ang pruweba po natin, sa makinig kayo maigi para marunong kayo sa theology. Una, the empty tomb. Okay? So ano ang pruweba na si Jesus ay pinanganak na muli? Ay, pinanganak na naman. Nabuhay na mag-uli. Yan, yung bakante na tomb. Yung walang laman na libingan. Sabi nga, He is not here, He has risen, just as He said, come and see the place where He lay. Kaya ang Jerusalem po, talagang pine-preserve nila yung lugar na yon. Yung lugar ng libingan ni Jesus. Kasi para makita ng lahat na yung labi o yung buto ni Jesus wala doon. Kaya ibig sabihin, kahit mag-search ka pa, kahit hanapin mo pa, hindi mo makikita yung buto ni Jesus. Bakit? Buhay kasi siya. Pangalawa naman, masasabi natin na buhay si Lord. Bakit? Kasi may mga eyewitnesses accounts. May mga eyewitness accounts. Sabi ng 1 Corinthians 15:3-6, He appeared to Cephas, then to the 12. After that, He appeared to more than 500 of the brothers and sisters at the same time. Sabi nyo nga, at the same time. Sa parehong oras. Diba? Nag-appear o nagpakita si Jesus. Ngayon, ang tanong nga kasi dyan ng mga Bible scholars, pwede ba? Kasi diba maraming mga tao, hindi. Dahil lang sa mga lungkot na mga disciple yon, kaya nakita nila si Jesus. Nag-hallucinate lang yung mga yon. Diba? Pero sabi naman ng eksperto, sabi naman ng mga scientists, pwede ba na yung 500 katao plus 12, tapos plus pa yung 50, yung 70, yung iba pa, diba, ay mag-hallucinate ng sabay-sabay? Hindi, diba? Kailangan mo ng mas maraming faith para paniwalaan yon, diba? Pero ang sinasabi dito, imposible yon na sinasabi nila nag-hallucinate. Diba? Ang totoong nabuhay si Jesus. Diba? Kasi maraming nakakita sa Kanya. Actually, ang Bible, ang nire-require niya nga lang kahit sa kasal, diba? Ang witness dapat 2 o 3 at marami pang iba. 2 o 3 lang, talagang iniisip nila na legal na yon, valid na yon. How much more, ang daming na nakakita kay Jesus. Diba? Ang daming witness, kaya legit, totoo ang pagkabuhay niya. Pangatlo, the transformation of the disciples. Ito rin, di ba, matinding pruweba na nabuhay na mag-uli si Jesus. Bakit? Sabi ng Acts 4:13, when they saw the courage, sabi nyo, courage, di ba, of Peter and John, they were astonished. Sabi nyo, astonished. Di ba? Nagulat sila, namangha sila. Bakit? Ang tapang daw ni Peter tsaka ni John. Kasi nakita nila, una, para silang mga asong nagtatago Di ba? Nung si Jesus ay i-crucify na, sabay nung nabuhay si Jesus, mga nagbago, mga ang tatapang, mga willing pa nga mamatay para sa kanilang pananampalataya. O paano mong mapagsisinungalingan, di ba, na nabuhay muli si Jesus? Kung yung mga disciple na yan ay handa, di ba, na harapin anumang mga takot nila. Ibig sabihin, may nangyari talaga. Kaya nga meron tayong mga argument, di ba, na ang isang tao ba, willing siya na mamatay para sa isang kasinungalingan? Di ba? Hindi. Di ba? Pag nagsabi na yan, sige, papatayin ka namin pag hindi ka nagsabi ng totoo. Di ba? May mga napapasabi na Sige po, sasabihin ko na sino yung kumuha. Di ba? Sige, puputulin namin yung daliri mo pag hindi ka nagsabi ng totoo na kanino yung sombrero ni Jacel. Di ba? Ay, sige na. Di ba? Walang magpapakamatay para sa isang kasinungalingan. Ang kadalasan o marami sa mga namamatay, yung namatay sa katotohanan, nagmartir sila kasi totoo yung sinasabi nila. Amen? Ganon din ang mga alagad. Diba? Naging willing silang mamatay, maging martir, diba? Dahil totoong nakita nila si Jesus. Amen? Yan din ang ibalita mo. Sabi mo sa katabi mo, buhay siya. Diba? Kaya totoo po, legit, diba, ang pagkabuhay ni Jesus kasi may mga nakakita
tapos may mga nagbago ang buhay. Amen. Pang-apat, pruweba na nabuhay ulit si Jesus, the rise of the early church. Sabi, in just weeks, sabi nyo nga, in just weeks. Diba? After Jesus' death, thousands began following Him. Diba? Kayo may nabalitaan kayo na ganon? Isang tao namatay, tapos biglang dumami ang tagasunod. Diba? Biglang dumami ang mga churches, ang simbahan dahil sa Kanya. Wala. Si Jesus lang, kaya record-breaking talaga yan si Jesus. Kasi after niyang mamatay, tapos nabuhay siya, libo-libo pa ang mga naniwala at mga naging follower niya. Okay? Amen. And then panglima, the conversion of skeptics. Sabi nyo nga, skeptics. Di ba? Skeptics na nga hindi naniniwala, mapangduda. Pero after, di ba, nakita si Jesus, naniwala na. Yan ang mahirap, di ba, talagang ipaglaban. Yung mga dati mong kalaban. Kaya nga, di ba, dito ka bibilib na kapag yung kalaban mo nag-testify at nagpatotoo para sa'yo, ay totoo yan. Di ba? For example, lahat ng mga kaibigan ni Raylene magsabi, totoo, maniwala kayo, mabait na talaga yan si Raylene. Di ba? Pag mga kaibigan, talagang magdududa ka pa, kaibigan mo yan, baka nabayaran mo yan Pero pag kalaban, pagkaaway, pag malayo naman, pag hindi naman talaga naniniwala sa kanya dati, nagsabi, totoo, mabait na siya, ay maniniwala ka talaga. Diba? Pero ganun si Jesus. Si Apostle Paul, diba, at si James, na brother nila, salungat kay Jesus noon. Diba? Hindi naniniwala. Pero laking gulat ng mga tao, kontrabida si Paul noon, si Saul. Pine-persecute ang mga Kristiyano, pinapapatay. Pero later on, naging mananampalataya. Di ba? Later on, siya na ngayon yung nagtatanggol sa iglesia at nangangaral pa. Di ba? Kaya totoo po, ang muling pagkabuhay ni Jesus. Kasi yung mga dating kontrabida, dating mga hindi naniniwala, dating skeptics, ay naniwala, na-convert. Di ba? And then pang-anim, the fulfillment of prophecy. Ayan, malalaman natin na totoo ang pagkabuhay ni Jesus dahil sa mga na-fulfilled na prophecy. Sabi nga ng Psalm 16 verse 10, di ba? You will not let your Holy One see decay. Hindi mabubulok. Pero alam nyo ba, yung Psalm 16 verse 10 na yan, 1,000 years yan before Christ na isulat. Di ba? Sabi, the resurrection fulfilled Old Testament prophecies such as Isaiah 53, Hosea 6:2, Jonah 1:17. And also, Jesus predicted His resurrection multiple times. Mababasa niyo yan sa Mark 8:31 and John 2:19. Di ba? Pero siya mismo, finulfill niya yan. And last na lang, pang-pito, ito yung maganda. Di ba? Malalaman mong legit, totoo ang pagkabuhay ni Jesus. Bakit? Dahil sa mga personal testimonies today. Di ba? Sabi, millions today can say, I know Jesus is alive. Not because I saw the empty tomb, but because He transformed my life. Di ba? Kahit sino sa atin dito, taas ang kamay ng binago ni Jesus. Di ba? Kung hindi buhay si Jesus, hindi ka magbabago, hindi mo kakayanin. Di ba? Kaya nga natutuwa ako nung nag-circle na kami ng fathers. Di ba? Kahit hindi kami nanalo, kahit yung ibang the pillars yung nanalo. Joke lang. Di ba? Kumbaga, masaya yung aming fellowship kasi kanya-kanya ding sabi nila nung kung ano yung mga binago ng Panginoon sa kanila, di ba? Basta ang saya ng aming mga kwentuhan kasi doon ko nakita na ganito pala si Tito noon, ganito pala si Tito, ganito noon, di ba? Tsaka, ayun nga, kumbaga parang kasi totoo na si Jesus, buhay siya, di ba? Tsaka, kayo ba, masasabi nyo kunwari na yung mga namatay na, masasabi nyo ba na nasa puso nyo sila? Di ba hindi? Kasi ang nasa puso lang talaga is yung buhay. Di ba? Walang makakapagsabi na Buddha is in my heart. Kasi ang laki niya. Di ba? Muhammad is in my heart. Di ba? Abraham is in my heart. Walang ganon. Ang nakakaya nating sabihin, Jesus is in my heart kasi buhay po siya. Okay? Nasa puso natin siyang lahat. Okay? At yan, ang dami. Mga iba't iba pa na mga Christian denomination, di ba? Naniniwala po na nabuhay siyang na mag-uli. At kahit mga Muslim na hindi naniniwala kay Jesus later on,
nagte-testify sila na nagpakita sa kanila si Jesus. Kaya sabi nga, whatever feels like a defeat in your life, kagaya ng grief, addiction, fear, sabi nga, the resurrection turns it into the seed of victory, di ba? Pwede ka pa rin magtagumpay. And pangatlo, the resurrection gives us power for today. Sabi nyo nga, today. Ayan. Ngayon, pwede kang magkaroon ng kapangyarihan. Sabi nga, Ephesians 1:19-20, at kung ano ang di masukat niyang kapangyarihan na kumikilos sa atin na mga nananalig sa Kanya, ang dakilang kapangyarihan ding iyon ang muling bumuhay kay Kristo at nag-upo sa Kanya sa kanan ng Diyos sa kalangitan. Diba? So, kapangyarihan. Philippians 3:10, ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo, maranasan ang kapangyarihan ng Kanyang muling pagkabuhay, makibahagi sa Kanyang mga paghihirap at maging katulad niya sa Kanyang kamatayan. Kaya ang tanong nga natin ngayon, are you living powered by your own strength or the resurrection power within you? Sabi, you don't have to live defeated. That power is available right now. Diba? Ngayon po, available sa atin yan. Kaya for example, yun nga yung mga tinetestimony nila Benny Hinn, na mga faith preachers natin, di ba? Na kapag daw merong mga patay o kaya naman kailangan ng kagalingan sa buhay natin, i-claim lang daw natin yung resurrection power ng Panginoon, di ba? At matatanggap natin yan. At pag natanggap natin yan, merong mga milagro, himala, di ba, na mararanasan po tayo. Pang-apat naman, the resurrection offers a new identity and mission. Kaya naman, magkakaroon tayo ng bagong tayo. Diba? Bagong identity o pagkakakilanlan once na naging totoo sa atin yung resurrection ni Jesus. Sabi nga ng 2 Corinthians 5:17, kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip, ito'y napalitan na ng bago. Matthew 28:6-7, kayo naman po magbasa, 1, 2, 3, go. Wala na siya rito. Magmadali kayo at ibalita sa kanyang mga alagad na siya'y muling nabuhay. Matthew 28:19, kaya't mga tao sa lahat ng mga bansa, bautismohan niyo sila sa pangalan ng... Iyon, di ba? And tatandaan natin na once na ang resurrection ay nangyari sa buhay natin, at dahil nangyari na siya, di ba? Ito na daw yung ating identity. Yung pinakonfess ko sa inyo last year. Sabihin nyo nga, my past is forgiven. My past is forgiven. I have a purpose for living. I have a home in heaven. I have a home in heaven. Sabihin nyo pa ulit, my past is forgiven. I have a purpose for living. I have a home in heaven. Kayo nga lang, 1, 2, 3, go. My past, I have a for living, is in heaven. Diba? Pero ganun kasi sa mga American yun eh. Yung, I have a purpose for living, social. Diba? Para magkakarime. Diba? So, dahil nga po si Jesus ay nabuhay na mag-uli, pwede nang mapatawad ang ating mga kasalanan, ang ating mga nakaraan. Magkaka-purpose na yung ating pamumuhay, at magkakaroon po tayo ng bahay sa kalangitan. And sabi nga, the empty tomb is not just something to celebrate on Easter, it's something to live from every day. He is not here, He is risen. So what are you still doing among the dead things? Kaya dito, ina-encourage tayo nito, di ba? Na huwag tayong parang patay. Di ba? Kailangan mabuhay tayo kasi buhay ang Diyos natin. Kaya ang call to action natin, ang dapat nating gawin dito ay to believe again. Na trust God's promises like never before. Kasi kung nabuhay nga siya na mag-uli, yung mga promises niya, kaya niyang i-fulfill. Pangalawa, walk in victory. Declare that fear, shame, and defeat no longer rule. Diba? Na kinakailangan mabuhay ka na matagumpay, hindi talunan. And pangatlo, live in power. Na sa lahat ng mga ginagawa mo, may kapangyarihan. Let the resurrection fuel your faith and actions. And pang-apat, share the story. Kasi bakit? Someone needs to hear how the tomb is still empty. Kasi lalo na ngayon po, maraming mga nadadown na dahil sa mga nangyayari.
Lalong-lalo na po ang mga driver. Kaya nga kahapon po, first time ko ulit mag-commute kasi nakipark po ako doon kila Ate Sai. Nag-commute ako, tas yun nga, kumbaga parang mapapansin mo sa aura ng paligid yung kawalan ng pag-asa. Kasi 'di ba, araw-araw na lang o linggo-linggo na lang, 'di ba, tumataas ang gasolina, 'di ba? Ang mga post sa Facebook, kailan pa kaya matatapos 'to, 'di ba? Ano na naman kayang susunod, 'di ba? Parang yung mga tao na down talaga. 'Di ba? Kaya nga ang trip ko sa sa jeep ngayon pag nagbabayad na ako, okay na po, wala nang sukli. Ay talaga namang ngiting-ngiti ang mga driver. 'Di ba? Kasi 'di ba, alam yung may nag-post kasi 'di ba na sa panahon po na 'to, tayo na lang po ang magtutulungan. Tapos sumakto pa nagpagas doon sa Shell. Nagpagas ng 150, tapos tiningnan ko kung ilang nasa 1 litro lang. Parang sa part ko, siya, jeep siya, no? Pero 1 litro lang yung kayang ipagas nung kanyang tapos parang nakikiusi ako dun sa sa mga pera sa harap niya. Parang wala pa talagang parang hindi mo alam kung mabubuhay pa ba. Kaya pang mabuhay doon sa kinikita nila, 'di ba? Kasi yun nga, boundary pa siya, 'di ba? So maraming mga ganon na nadadown. Kaya nawa po, isa tayo sa mga tao na mag-share ng storya ni Jesus, 'di ba? Na dahil nabuhay si Jesus, meron pa rin po tayong mga pag-asa. No, ito yung mga nangyayari po sa mundo, pero you can live above those situations, 'di ba? Kasi kaya kang itaguyod ng Panginoon. Sabi mo nga sa katabi mo, malungkot man ang mundo, pero kaya 'yan sa tulong ng Diyos, sa tulong ng Panginoon, 'di ba? Kaya yun yung kailangan maibalik, 'di ba, sa mga tao, yung pananampalataya nila na kaya 'to, 'di ba? Oo, kikilos tayo, 'di ba, with all of our effort. Pero tatandaan natin, kailangan pa rin nating ibalik yung ating pagtitiwala sa Diyos. Kaya ito po yung mga ide-declare natin today. Okay, 1, 2, 3, go. Ito, declare natin. 1, 2, 3, go. I declare today that the tomb is empty and Jesus is alive. Because He rose, I rise. Because He lives, I live with boldness, purpose, and victory. Sunod po, I am not defined by my past. I am a new creation in Christ. The same power that raised Jesus from the dead lives in me. Amen. Fear has no next. No next. Fear has no hold on me. Shame cannot chain me. Sin does not own me. Death is not the end of the story. Ayan. Next. I walk in resurrection power. I live by resurrection faith. I move in resurrection authority. God keeps His promises, and I stand on every word He has spoken over my life in Jesus' name. Today, I rise above discouragement. I rise above doubt. I rise above every lie of the enemy. I will not look for life among dead things. I will not go back to the grave when Jesus called me to leave. I am alive in Christ, and I will live in the power of the empty tomb every day in every way. In Jesus' name, amen. Hallelujah. Praise the Lord. Yan. Kaya sabihin natin sa katabi natin, buhay, buhay, buhay ang Diyos.